Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Batiin niyo po ang bawat isa ng shalom, kapatid. Amen. The kingdom of God is at hand. Angels are here. So, salamat sa Panginoon. Kahit 3 lang tayo or 4, hindi mahalaga kung kailan tayo. Ang mahalaga, kasama natin sa hapong ito ang ating Panginoon. Amen po ba? So, let us pray. Lord Jesus, hallelujah. Lord God, hallelujah. We praise you. We glorify your name. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo, Panginoon, dito sa lupa para nan sa langit, O Diyos. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa hapong itong muli na ipinagkaloob mo upang ikaw, Panginoon, ay aming purihin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Tunay nga, O Diyos, nasabi mo sa iyong mga salita, it is better is one day in your courts than 1,000 anywhere else, Lord God. Kaya't salamat sa hapong ito, Panginoon, na dinako mo kami sa lugar na ito, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na mabigyan ka namin ng kaluguran at papuri. Sa araw na ito, Panginoon, hayaan nga po ninyo, Panginoon, na patuloy namin kayong awitan ng mga papurit pagsambang awitin. Gayon din, Panginoon, sa hapong ito, kami, Panginoon, ay patuloy na mag-aaral ng iyong mga salita, bubulay-bulayin ito, Panginoon, upang nang sa gayon, Panginoon, patuloy kami, O Diyos, na makalakad ng ayon sa iyong kalooban. Pinagkakatiwala din namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na patungo sa lugar na ito. Dinideklarasyon namin, Ama, ang protection and covering mo sa kanila na makarating sila ng ligtas dito sa sambahan mo, Panginoon. Salamat, Ama. Pinagkakatiwala din namin sa inyo ang gawain ito mula umpisa hanggang pagtatapos. Dinideklarasyon namin ang iyong Santong Espiritu, ang siyang patuloy nakikilo sa buhay namin, Panginoon. Let your power, let your righteousness, Lord, move sa lugar na ito in the mighty name of Jesus. Maraming salamat, Ama, sa iyo ang kapurihan at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Ang nagpawit at magpuri sa iyo, aking tugod sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa iyo sasamba. O Diyos, purihin ka, nagkila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di nakontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran at kasiyahan, tunay na nadarama ko. Hallelujah! Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko nito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nagdarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso mo. Kaligayahan di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di nakontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di nakontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama.
Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasama sa'yo, sagot sa karanan. Kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasama sa'yo, sagot sa karanan. Kasiyahan, tunay na nadarama ko. Tunay na darama, tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Sambahin ang ngalan mo, Diyos. Lahat ng kapurihan, Panginoon, ay sa'yo. Lahat ng kaluwalhatian ay sa'yo. Salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Nais ko ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam. Kahit sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais ko ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y aalay. Walang hanggan, walang hanggan, sasambahin buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam. Hanggang sa'yo ko lang natagpo tunay na nangangapa. Nais kong ika'y maranasan, ibok ng puso ko ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y aalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo.
pagkilos mo'y aking inaasam hanggang sa'yo. Ang tunay na kagalakan, nais kong ika'y maranasan. Tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon bukas ika'y pagsamba ko'y aalam. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Oh, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang, walang hanggang, oh, buong laman mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Sa'yo, oh, walang hanggan, walang hanggan. Sa'yo, walang hanggan, walang hanggan. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Oh, walang hanggan, walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Mamalagi, oh, purihin ka, O Diyos. Oh,
sambahin ang ngalan mo. Oh, sambahin ang ngalan mo. Oh, purihin ka. Oh, purihin. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin. Sige, church, ibigay natin yung pinakamainam na palakpak sa Diyos sa umagang ito. Hallelujah! Hallelujah! Oh, purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Binabalik namin sa iyo ang pinakawanan sa kapuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Father, in the name of Jesus, we exalt your name, O God. We glorify your name, O Jesus, sa gabing ito, Panginoon. Thank you, Lord, for your presence, Lord. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan, sa oras na to. Patuloy namin, Lord, binibless, Lord, ang aming mga kaloob, Panginoon, sa gabing ito, maluwalhati ka, mapurihan ka, Panginoon, sa aming mga handog, at patuloy, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin, Panginoon, Lord, ang gabing ito, Panginoon, sa iyong mga salita na may ihahayag, Panginoon, patuloy, Lord, open our hearts, open our mind, Lord God, upang patuloy, Lord, na ma-cultivate mas lalo ang iyong mga salita, Panginoon, na maihahayag. Let your power, Lord God, be manifest, Lord, in this place. The kingdom of heaven, Lord, is at hand, Lord. Ang mga anghel ay kasama namin sa lugar na to. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang siyang aming Lord, na kasama minsan pa sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, ng may pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Isang magandang gabi po sa lahat po ng aming manonood, no, sa gabing ito, at hindi po aksidente, no, tayo ay makakapaniig minsan pa ng salita ng Diyos. Amen. So sa gabing ito, no, katulad po nung nasabi ko nung Sunday, no, ang ating pong tema for this, no, sa buong December po, mula sa youth service, even sa midweek service, no, sa ating Sunday services, no, yung pong ating tema, yung ating theme is about Christmas. Hallelujah. Thank you, Lord. So sa gabing ito, no, ang aking pong mensahe, no, na ibinigay ng Panginoon, ito po ay aking pinamagatang Christmas in our hearts. Amen. Okay, in John chapter 1:14, ito po yung ating pinakateksto, no, NIV, no, ang sabi po dito, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Ang sabi po sa sa Tagalog, no, ang sabi dito, nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Yan po ang tinutukoy po dyan ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi dito, nakita namin ang kadakilaan niya bilang isang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Amen po. So ang tinutukoy po dito, malinaw na siya ay nagkatawang tao. Ang tao daw po ay naging salita at namuhay na kasama natin. Amen po ba? In Book of Genesis, sa creation po, makikita natin doon, no, ang sabi doon, no, sa pamamagitan ng kanyang salita, ang lahat ng bagay ay nalikha. Amen po ba?
sa pamamagitan ng kanyang pagbigkas, sa pamamagitan ng kanyang declaration, no, ang lahat ng bagay na nakikita natin ngayon, yan po ay nalikha sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. In the New Testament, no, talaga pong ito ay pinapatutuhanan na yung nagdeklara doon sa Old Testament na nagdeklara na ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ng kanyang salita. Ito pong John chapter 1:14 ay confirmation po, no, na yung nagdeklara in the Old Testament, ang sabi doon ay siya ay nagkatawang tao. No, ipinapatunay po dito, ang sabi doon na namuhay sa kagaya ng sa atin. Amen po ba? Nakikita naman po natin yan, no? Alam naman po natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon, no? Kung papaano po naisilang, kung papaano po, no, talagang ang ating Panginoong Jesus ay namuhay na kagaya ng tao. Sabi ng Bible, namuhay siyang kagaya ng tao, siya ay umiyak. Amen. Ano ba? Nung namatay si Lazarus, di ba? Nung namatay yung kanyang kaibigan, ang sabi ng Bible, siya po ay umiyak. Siya po ay nakipag-party-party. Kung naalala nyo, yung unang himala ni Jesus sa kasalan sa Kana. Natandaan niyo po yun? No, ang sabi ng Bible, siya ay nakisalamuha. Amen. Sa mga makasalanan, tayo po yun. Amen. Siya ay nakita natin, no, ang sabi dito, na puspos ng kaluwalhatian ng Diyos. Because ang sabi doon, no, nung siya ay nandito, talagang nagpakita siya ng himala. Amen po ba? Hindi lang basta sa kanyang salita, kundi makikita po natin dyan sa kanyang mga ginawa. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi, ikaw ang bunga. Amen. Kaya nga po, no, sinasabi na, although, no, yung December po, talagang yan po ang celebration, ipinagdidiwang ng buong mundo, no? Pero kung titingnan po natin, no, yung pag-aaralan po natin, no, ang message about Christmas sa ating pong mananampalataya, no, kailangan araw-araw po, no, talaga ay araw ng Pasko sa atin. Amen. Dahil hindi lang po December 25 o December, no, naisilang ang Panginoon. Amen. Kundi, ang sabi po ng Bible, nung tinanggap natin si Lord Jesus, ang ating Panginoon sa ating mga buhay, siya ay nabubuhay na sa ating mga buhay. Amen po ba? And ang sabi dito, no, humans are made in God's image. Pag sinabing humans, ito po ay nakapatungkol sa tao. Sabi mo sa katabi mo, tao. Amen? Sabi dito, no, humans are made in God's image. Sabi po ng Genesis 1:26, ngayon lalangin natin ang tao ayon sa aking larawan, ayon sa aking kalikasan, nature of God. No? Ikaw ay nilikha sa imahen ng Diyos. Amen. Kaya wag mong sabihin na yung sarili mo basta-basta ka lang. You are special. Amen. Kapag sinabi sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos, kailangan ikaw ay proud. Amen. Ikaw ay proud. Wag mong ikahiya na ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Why? Because nung nilikha ka ng Diyos, ang sabi ng Bible, ikaw ang pinaka-special sa lahat ng kanyang kinreate. Amen. Tingnan mo ulit yung katabi mo, ikaw ay special. Amen. Sabihin mo sa kanya, hindi ka basta-basta. Amen. Ka basta-basta. Amen. Kailangan you are proud kapag sinasabing kung ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Kailangan mong ipangalandakan yan. Huwag mong hikahiya. No? Amen. Yung totoong nature mo, kapatid. Amen. Sabi dito, no, humans are made in God's image as a model or a representative. Amen. Kaya pwedeng ikaila kasi ikay representante ng Lord. Kaya sulit. Amen. Ikaw yung representative ni Christ. Lahat ng mga representative ni Christ dito magsabi ng hallelujah. Ikaw yung ambassador ni Christ. Amen. Dito ay ikaw ang gagamitin ng Lord to extend. Amen. Ang kanyang paghahari dito sa kalupaan sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Everyday powerful. Amen. Sabi dito, as a model or, sabi dito, or a representative of Christ. God is the maker. Amen. And all of creation belongs to Him. Amen. Ikaw, ang lahat ng bagay, no, siya ang may gawa. God is the maker. At lahat ng kanyang nilikha, ang sabi dito, lahat yan po yan ay nanggaling sa pamamagitan ng kanyang pagbigkas, sa pamamagitan ng kanyang deklarasyon. Amen. He is the Lord over it. Amen. Tanggapin mo man o hindi, siya yung Diyos.
Amen. Siya yung may lalang ng langit at lupa. Kaya ang sabi ng Bible, let them, let them, let them. Amen. Let them magkaroon ng liwanag. Ang sabi ng Bible, magkaroon ng isda sa tubig, hindi sa himpapawid. Amen. Magkaroon ng ibon sa himpapawid, sabi ng Bible. Amen. At ang lahat ng yan, ang sabi ng Bible, ay nagkaroon ng buhay. Because, ang sabi dito, He is the Lord over it. Amen. However, in the moment of creation, God gives mankind the responsibility to rule over the light He has made. Although siya yung Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng bagay, but ang sabi dito, nung nilikha niya, the moment, ang sabi dito, nung nilikha niya ang tao, ang buong sangkatauhan, inilagay niya ang tao para magkaroon ng responsibility. Amen, sa lahat ng kanyang nilikha. Sino may responsible? Sino responsible sa lahat ng kanyang mga nilikha? Tayo. Amen. Sino inilagay doon sa Garden of Eden? Hindi aso. Hindi giraffe. Amen. Sino inilagay niya doon? Sabihin natin, tao. Amen. Ano sabi niya? Para mangalaga sa lahat ng bagay na kanyang nilikha. Ikaw, kapatid, ang inilagay ng Diyos upang maging manager. Mag-manage. Amen. Kumbaga sa McDonald's and Jollibee, may mga manager dyan. No, yon sa McDonald's yan. Pero ikaw, kapatid, amen, lahat ng nilikha ng Diyos, ikaw ang manager, ikaw ang magmamanage ng lahat ng yan. Hallelujah. Nakukuha ba yung mensahe? Amen? Sabi dito, no, tao ang ibililagay, no, para magkaroon sa kanya, kumbaga, sa kanya inabilin. Wow. No, yung responsibility na yan. Amen. To rule over the life that He has made. Amen. Yan po ay confirmation in Genesis chapter 1:26. Now, bibigyan ko po ng abbreviation meaning of Christmas. Are you ready? Amen. Abbreviation meaning of Christmas. Number 1, Christ. Ang sabi po ng ating teksto, the Word became flesh and made His dwelling among us. Ang sabi dito, nagkatawang tao ang salita at namuhay kasama natin. Amen po ba? Nung tinanggap natin ang Panginoon, no? At pinaniniwalaan siya ay namatay at muling nabuhay. Ang sabi ng Bible, nung tinanggap natin siya and Christ is within us, ang sabi dito, siya na po ang nagduduel. Amen? Siya na po ang kumikilos sa ating mga buhay. Kaya nga po merong nangyayaring transformation sa bawat isa sa atin. May pagbabagong buhay na naganap, experience, encounter with the Lord. Why? Because no, yung nagkatawang tao ay nagduel. Amen. Kumilos na nirahan sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Dwell among us. Kumilos sa pamamagitan ng banal na spirito na tinanggap natin sa ating mga buhay. Amen. When step up, Jesus Christ became the visible expression of the invisible God. Amen po. Anong ibig sabihin na siya ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Hesus Kristo upang ang mga bagay na nagiging invisible sa Diyos, naging visible dahil sa Kanya. Amen. Sabi ng Bible, God is Spirit. Hindi siya pwedeng bumaba dito sa pagiging is because siya ay illegal. Amen. Satan and the Lord is illegal here. Kaya kailangan niyang magkaroon ng shell, magkaroon ng bahay. Kaya nga ang sabi ng Colossians, siya, inubad niya ang kanyang pagka-Diyos upang mabuhay siyang kagaya ng tao. Kaya nga sa pamamagitan ni Hesus Kristo, yung mga bagay-bagay na hindi natin nakikita, naging visible ang lahat. Wow, sabi natin, wow. Amen. Naging visible, no, ang lahat na invisible. Amen. Sa pamamagitan nung nagkatawang tao na nagduduel sa bawat isa sa atin. Amen ba? Sabi doon, puspos ng ng kanyang kaluwalhatian. Amen po, no? Sabi dito, nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya. Full of grace. Amen. Sabi natin, full of grace. Amen. At ang sabi dito, puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya.
Bagamat siya ay nagkatawang tao, ang sabi ng Bible, siya ang taong hindi nagkasala. Amen po ba? Amen. Nakukuha po ba natin? Sabi dito, He become a visual aid. Woo, hallelujah. At it worked to reveal the nature of the Father. Amen. Dagdag ko lang po ito. Ano ba ibig sabihin ng visual aid? Ito madalas ginagamit ng mga teacher. Yan, yung mga teacher, yan, kapag merong practice teaching yan, di ba? Para maintindihan, ipitason kayo na kami ka na kaya. Upang maunawaan, no, at maintindihan ng mga estudyante yung mga ine-explain o ipinapaliwanag ng guro. So, kung minsan kailangan niyang gumamit ng visual aid. Tama ba? Tama ba, madam, ano? Okay. Sabi dito, ano ba ibig sabihin ng visual aid? Sabi dito, visual aid, it means guide, diagram, ano pa? Imagery. Sabi dito, itong visual aid ito nakakatulong sa pagpapaliwanag ng impormasyon. Na-identify totally ng maliwanag yung gustong sabihin, no, nung tagapagturo. Amen po ba? And sabi dito, visual aids is engage the audience. Wow. Engage, sabi dito, visual aid is to engage the audience, boost their understanding, ignite an emotional response, and also help you to convey important message. Yun yung naging paraan ng Diyos Ama nung ibinigay ang ating Panginoong Yesus sa mga buhay na siya ang naging visual aid niya. Amen. Para mas lalong maintindihan at maunawaan ng tao, no, yung gustong ipahatid ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ngayon ang tanong, naipaliwanag ba na mabubuti ng ating Panginoon? Yes! Ano yung mga naipaliwanag? Through the salvation. Nung tinanggap natin ng Panginoon, ang sabi ng Bible, no, tayo ay binigyan niya ng gift of salvation. Amen. Mamaya ibibigay ko yan kung ano ba yung naging bunga ng salvation na yan sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Ang sabi dito, He became a visual aid and it were to reveal the nature of the Father. Amen. Naipaliwanag bang mabuti sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, yung Diyos? Amen. Na naging invisible before. Amen. In the Old Testament. Naging visible po, nailarawan, naipakita ng ating Panginoong Jesus, yung invisible, no, na Diyos, no, in the New Testament sa pamamagitan nung nagduduel sa bawat isa sa atin. Sino yon? Yung tinanggap natin bilang Lord and Savior ng ating mga buhay. Sino po yon? Ang ating Panginoong Jesus. Amen. Sabihin natin, Jesus. Amen po ba? Amen. Sabi dito, John chapter 1:3, all things were made through Him. Amen. Ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. And without Him was not only thing made that was made. Amen. Kung wala siyang sabi dito, ang lahat ng bagay ay nalikha, sabi dito, sa pamamagitan niya. Kaya ngayon, kapatid, nandyan ka, nakaupo, nakikinig. Malakas, maganda, wow, matalino. Amen. Why? Because sa pagkakalikha ng Diyos sa'yo. Amen? Wala. Yahan mo yata yung, di ba? Kaya ganyan kayo ka-confident. Amen? Confident pa, confident. Kaya makanya, di ba? Kaya ganun ka kumpiyansa. Ganyan ka confident. Bagamat, alam mo yon, rumble yung pinagdadaanan. Pero kapatid, no, malaguta pa rin, blessed pa rin because we know that God is within us. Amen? Amen po ba? Sabi ng Bible, yung pinag-aaralan, He dwell among us. Amen. Kumbaga, may pinagdadaanan ka, kasama mo pa rin siya. Sabi dito, siya yung diagram ng buhay natin. Amen. Buri maging diagram ni Lord. Kasi sinabing diagram, di na nakatamong idea. Kung nani dapat tamong gawan, nani priority, tamo. Amen. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Okay. Number 1, Christ. Number 2, letter H, happiness. Amen. Nung po ba tinanggap natin ang ating Panginoon, nagkaroon po ba ng kagalakan, kasiyahan, masaya ba tayo? Siyempre, amen. Sabi dito, happiness. Psalm chapter 37, verse 4. Take
delight in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Psalm chapter 144:15. Happy are the people whose God is the Lord. Amen. Lahat nga po na naniniwala na ang kanilang Panginoong Diyos, no, tinanggap ay buhay at sila ngayon ay masaya. Tingnan ko ngayon, happy face. Katulad ni Levi, pag sinabi mong, si Levi, pag sinabi mong, Levi, happy face. Amen. Tingnan ko nga yung mga happy face ng bawat isa. Amen. Masaya ba tayo? Amen. Natural. Amen. Masaya tayo. Amen. Why? Because, amen, nararanasan natin ang Panginoon sa ating mga buhay. That happiness, sabi dito, ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas, ng sigla. Ang sabi dito, mas nakikilala pa natin ng malalim Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Yun po ang dahilan why we celebrate Christmas. Are you happy? O puta, masaya ka mo dahil December? Di ba? Kaya ka masaya kasi alam mo, no, darating si tita, darating si tito, no, pwede kang pumunta kay ninang dahil bibigyan ka ng aginaldo. No? Sabi dito, kailangan po araw-araw nung tinanggap natin si Lord sa ating mga buhay, we are happy. Amen. Amen. Kailangan punong-puno tayo ng happiness. May pinagdadaanan man o wala, sabihin mo sa katabi mo, happy lang. Katubad ni Levi, lagi sinabi, happy face. Amen. Hallelujah. Okay, number 3. Restored. Amen. Sabi dito, nagkaroon tayo ng restoration, restored, naibalik. Amen. Naibalik alam niyo po ba, no, nung tayo ay nasa buhay po, no, ng pagiging makasalanan. Ang sabi ng Bible, dahil nga po yon ay minana natin sa ating mga ninuno, yon po ay sina Adan at Eva. So ang sabi ng Bible, tayo po ay temporarily, no, napahiwalay sa presence ng Lord. Nung ang tao ay nagkasala, siya po ay napalayo. Kasi ang sabi ng Bible, sila ay pinalayas doon sa Garden of Eden. Why? Because of disobedience. Okay po. Then ang sabi ng Bible, no, doon po sa isinulat po doon sa Exodus na 10 Commandments, ang sabi ng Bible, walang nakasunod doon. Meron bang nakasunod doon? Wala. Kaya nga makikita natin doon, no, from the beginning, the love of God. Hindi lang sa John 3:16 na ipamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig, even in the Old Testament. Why? Because nagkasala ang tao, pero gumawa pa rin ng pamamaraan ng Diyos upang abutin muli ang tao, amen, sa pagkakasala. Inabot muli ng Diyos, although na sila ay pinalayas sa Garden of Eden, no, sila ay napalayo sa presence ng Lord. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi po pwede ng aking mga nilikha ay mawawala sa ganito lang. Kaya ang sabi ng Bible, gumawa siya ng pamamaraan. Although sabi, God is Spirit, hindi siya pwedeng bumaba rito. Sa pagiging Espiritu niya, kaya gumawa siya ng pamamaraan upang ikaw at ako ay kanyang abutin muli. Kaya nga po, no, yun yung reason bakit ipinagdiriwang, no? Ipinagdiriwang natin yung araw ng kapanganakan ng Panginoon sa ating mga boy because merong ginawa, no, ang Diyos Ama, meron siyang sinugo dito. Amen. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi ng Bible, nagkaroon ng restoration na ibalik muli tayo doon sa original design ng Diyos. Amen. Ano yung original design ng Diyos sa atin? Ang sabi ng Bible, John chapter 10, A, no? Ang sabi ng A, no, naparito ang kaaway upang pumatay, mangwasak at sinira ang dinisenyo ng Diyos temporarily. Amen. Doon sa Garden of Eden. Amen. Siya ay naparito upang pumatay, mangwasak at manira. Pero John chapter 10:10b, subalit ako'y naparito upang ang aking tupa ay may karoon ng buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Ibinalik muli tayo, restore tayo, nagkaroon ng restoration na ibalik muli tayo doon sa tamang dinisenyo ng Diyos para sa atin, sa pamamagitan yung naisilang doon sa sabsaban. Sino yon? The Lord Jesus Himself. Amen? Amen. Mag-amen kayo. Amen po ba? Naibalik tayo muli doon sa original na design ng Diyos para sa atin. Amen. Kaya wag mong sabihin na imbiye mo parang walang kwenta. Hindi, kapatid.
Amen. You are special dahil ikaw ay anak ng Diyos. You are special. Kung meron man sa mga buhay natin, no, sabi ng Bible, meron mang pagkakataon, no, ang liit ng tingin natin sa sarili natin. Sabi ng Bible, huwag mong liitan ang tingin mo sa sarili mo. Amen. Amen po ba? Because you are special in the sight of God. Tingnan mo muli yung katabi mo. You are special. Amen. Ikaw ay special. Kapatid, paulit-ulit ninyong maririnig sa akin yan. Amen po ba? Na-restore ba tayo? Naibalik muli ang tao doon sa original design ng Diyos para sa Kanya. Because doon sa nagkatawang tao na nagduduwel ngayon sa bawat isa sa atin. Nakukuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? Amen. Psalm chapter 51 verse 12. Restore to me the joy of your salvation and uphold me, ang sabi, uphold me with a willing spirit. Wow, hallelujah. Amen. Ang sabi po dito, no? I-restore daw po tayo. I-restore mo ko, O Diyos, ang sabi dito, ng joy ng aking kaligtasan, ang sabi dito. And then, ang sabi niya, uphold me with a willing spirit. Amen po ba? Job chapter 42 verse 10. And the Lord restored the fortunes of Job when he had freed of his friends, and the Lord gave Job twice as much he had before. Ang sabi po ng Bible, sinubok, no, ng kaaway, sinubok ni Satanas. Ang sabi niya, alam niyo po ba kahit si Satanas ay nagpanig-panaog sa langit? Naniniwala po ba? Basahin niyo yung Book of Job. Ang sabi ng Bible, si Satanas mismo ay nagpanig-panaog sa langit because hinahamon niya ang Diyos dahil doon sa kanyang lingkod na si Job. Ang sabi ni Satanas sa Diyos, kaya naman sabi niya gano'n na pinupuri ka niya, kaya naman naglilingkod sa iyo kasi binibless mo. Pero subukan mong tanggalin ng lahat na niya kung sasambahin ka pa niya. Sabi ni Satanas sa Diyos. Pero anong sabi? Inalaw ng Diyos. Inalaw ba? Inalaw, yes. Anong sabi ni Lord? Sige, sabi niya gano'n, gawin mo ang nice mo, pero wag mo lang siyang papatayin. Amen? Amen po ba? Anong sabi dito? Ang tindi ng pinagdaanan ni Job, paman mayayaring metong pagsubok at ang kasunod. Paman mayayari tang pangadwa, pangatlo, pangapat, panglima, at naman. Pero, sabi ng Bible, ang sabi dito, bagamat nawala ang lahat, kayamanan, pamilya, kaibigan, pero ang sabi dito, dahil doon sa pagsunod ni Job, no, more than, ang sabi ng Bible, twice na naibalik yung kayamanan, yung fortune ni Job. Sino kaya yung susunod noon? Amen. Sino kaya yung susunod dito noon? Amen. Ako ata bisang sunod din. Sabi dito, no, nawala man, no, yung mga fortune, panandalian yon because of the pagsubok. Amen. Because yung pagsubok ni Job, no, talagang hindi siya, humawak siya. No, humawak siya. Bakit kaya gano'n na lang yung paghawak ni Job sa Panginoon? Because kilala niya yung karelasyon niya. Ikaw, kilala mo ba yung karelasyon mo? Uwe. Sabi ng Bible, iniwan siya, namatayan siya ng anak, iniwan siya ng kaibigan, ano pa? Yung kanyang kayamanan nawala, sabi dito, pero hindi siya natinag. Amen. Sabi, kaya nga, anong nangyari? Ang sabi ng Bible, hindi siya natinag. Sabi ng Bible, nakita ng Diyos yung kanyang faith, yung kanyang paniniwala, yung kanyang pundasyon sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, mas higit pa doon sa kayamanan na meron siya before, ay ibinalik ng Panginoon. Bakit kaya? Kasi kilala niya yung karelasyon niya. O ikaw, tanong ko, kilala mo ba yung karelasyon mo? Kilala niyo po ba yung karelasyon ninyo? Sa lahat po na aming mga onliners. Kasi kung kilala natin sa ang Panginoon, katulad ni Job, amen, talagang kakapit talaga tayo. Sabi natin, kakapit talaga tayo sa Panginoon. Kakapit tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Kakapit tayo sa Panginoon. Amen? Wala tayong ibang kakapitan sa panahon na to, kundi sa Panginoon lang.
Amen po ba? Ano man ang sinasabi ng mundo, ano man yung mga kaguluhan, ano man yung mga nakikita natin. No, sabi ng Bible, alam niyo po ba, nung nasa Bible school ako, nag-aaral po ako ng Bible school. Ang sabi po nung merong nagtanong na isang pastor, ang sabi po nung isang pastor doon sa aming professor, sabi niya gano'n, "Pastor, tanong ko lang po," sabi niya, "kailan po ba babalik no, ang ating Panginoon?" Sabi niya, meron na po mga signs and wonders na nakikita natin. Alam niyo po sagot ng professor ko, sabi niya, "Kapatid, no? Kapatid," ang sabi ng professor ko, "yung mga signs and wonders na yan ay propesiya, naka-prophecy yan. Sa ayaw mo at sa gusto mangyayari yan. So ngayon, kaysa sa isipin natin yung mga signs and wonders, isipin natin kung kailan darating ang Panginoon, isipan natin kung papaano natin aayusin yung buhay natin. Handa tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kasi po, pag nakita natin yung signs and wonders, matatakot ka. Amen? Pero yan po ay propesiya kasi yan, naka-prophecy na lahat yan in the book of Revelation. Amen? Ngayon, ang paghandaan natin, no, yung pagbabalik ng Panginoon. Alam niyo, paano paghahanda yung araw-araw na buhay mo? O, minano ko, boses, yung araw-araw na buhay mo. Amen? Reserve yourself. Ireserba mo, kapatid, no? Yung sarili mo para dun sa bride, dun sa groom mo. Amen? Babalik, no? Amen po ba? Paano natin paghahandaan yung ating mga buhay? Sabihin natin, araw-araw lang ng battle natin. Araw-araw sa trabaho, sa pag-aaral, ano pa, sa mga namimit natin na mga tao, everyday, yan ay paghahanda. At kung minsan ay mga ginagamit ng kaaway upang tayo ay lumayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Paghandahan natin, no, yung pagbabalik ng Panginoon. No, kailangan ang sabi ng Bible, the light shine. Yung ilaw na tinanggap mo, kapatid, kahit saan ka pumunta, nagliliwanag, hindi dumidilim. Amen, hindi ka naapektuhan kung ano yung sinabi ng tao. Oh, naku na naman sila ko. Amen, kailangan kahit saan ka pumunta, ang ilaw, amen, ay laging nagliliwanag. Eye paborin, uundap-undap, eye paborin, mamamateya. Amen. Saan inilalagay ang ilawan? Amen po ba? Araw-araw ng buhay natin, laban. Araw-araw ng buhay natin, sometimes ginagamit ng kaaway yan para tayo ay lumayo sa presensya ng Panginoon. Wag naman. Sabihin mo, wag naman, wag ganyan. Amen. Amen. Kailan lang, di ba? Ang balita sa Batangas, alin yung sumako? Yan ay mga signs and wonders, kapatid. Amen. Ngayon ang gawin natin, paghandaan natin, alin yung paghahanda ay our relationship with the Lord. Amen. Maging intimate pa. Pag sinabing intimate, mas lalong lumapit. Yung pagkakilala natin sa Panginoon, mas lalo, no, lumalim pa. No, yung ating pagnanasa na makilala ang Panginoon sa mga buhay natin. Amen. Yan ay isang paghahanda. Amen. Araw-araw ng buhay natin, meron tayong mga battles. Sino yung mga walang battles dito? Meron tayong mga giyera araw-araw sa buhay natin. Now, ang tanong, katulad ba ni Job? Amen. Anong nangyari? Ni-restore, ibinalik ng Diyos ang lahat ng mga nawala kay Job. Why? Because doon sa kanyang pananampalataya, amen, at pagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Amen. Na-restored ang lahat, kapatid. Amen. Nakukuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? Hallelujah. Restoration or restored. Ano pa yung susunod? Letter I, your identity. Yung iyong pagkakalinlan, sabi dito. Pagkakakilala, sabi dito. Amen? Ang sabi dito, your identity should never be based on a hope or a guess. God gave us His Word, the Bible, so you can know Him. Son can be like Him. Ang sabi dito, ang atin daw pong identity ay hindi nakasalalay, ang sabi dito, sa pag-asa na sinasabi ng iba o panghuhula. Amen. And sometimes,
times, sinasabi natin, kasi sinabi ng ano eh. Ano tawag doon? Amen? Ano pa yun? Transfer ko na yun. Sagittarius ko eh. Tapos tinitingnan natin ano yung, sa araw na to, ano yung mangyayari. No? Anong mangyayari yung araw na to? No? Alam niyo po ba yung mga bagay na yan ay idolatry yan? Amen? Diba? Minsan dinidepende natin. Amen? Dinidepende natin yung buhay natin sa panghuhula. Amen? Sa pag-asa na kung ano yung sinabi ng tao sa'yo. Amen? Ang sabi po dito, no? Your identity should never base on a hope or a guess. Ano pa? Ano sinasabi dito? Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita o ang Bible. Amen. So you can know Him very well. Amen. Ito pa. So you can be like Him. Amen. Sino po? Di po sabi natin, anak tayo ni Lord. O kanino tayo magmamana? Amen. Tingnan niyo po meron ba tayong relasyon? Sa Panginoon meron. At kapag meron kang relasyon sa tatay mo, di ba, kilala mo siya. Sa family, no? Alam mo kung kailan, kunwari, dumating ka sa bahay, alam mo pag si nanay wala sa kondisyon. Bakit? Kasi kilala mo eh. Ikaw ba naman 24/7 nalgodo, kaya may mami, may kilala. Amen? Nakukuha ba natin? Nakukuha po ba natin? Pag umalis ako, pagbalik ko ng bahay, ang gagawin niya, pagpasok ko sa bahay, sa baba, titingnan niya muna ako. Pag nakilala na niya ako, hallelujah, itang bunto na kanya na yung kanya. Hanggat, mo sasabihan, love, love, love. Oh, okay. Kailangan hahawakan mo siya. Hanggat hindi mo siya hahawakan, hindi siya hihinto. Kaya pagpasok ko sa bahay, kunwari, hindi ako natulog ng isang gabi, tapos pagbalik ko kinabukasan, titingnan niya ako muna ng ganon. Pag nakilala na niya ako, lalapitan ko na siya. Hanggat hindi ko siya hawakan dito at gaganon, hindi siya titigil. Aso lang yun Oh, tao ka. Nakuha po ba natin? Kailangan po, sabi dito, mas kilalanin pa natin ang Panginoon. Kung ano yung mga bagay-bagay niya, ayaw niya at gusto niya. Ganun naman, di ba yung tatay natin? Pag sinabi ng tatay mo, Tay, alis muna ako, punta ako ng church. O anong oras ka uwi na? Mga 7 po, nandyan na ako. Pag around 7 o'clock, umuwi ka 10 o'clock, di ka ba tatanungin ng tatay mo, saan ka nang galing? Bakit? May pagmamalasakit at pagmamahal sa'yo. Ganun ang Panginoon. Kung kilala mo si Lord at meron kang intimate relationship sa Kanya, ganun din si Lord. Kapag meron mga bagay-bagay sa mga buhay natin na ikapapahamak natin, gagawa ng paraan ng Lord. May gagamitin niyang person para ma-correct tayo. Hindi hahayaan ng Diyos na tayo, nandun na tayo dati before, di ba tayo ay makasalanan. Babalikan pa ba natin yan? Sabihin natin, wag na. Hindi na. Amen pa, nakukuha po na, kailan kilalanin mo, kilala mo ba yung sarili mo? Amen. Nagiging kilala mo mas lalo ang sarili mo kapag ikaw ay dumepende lalo doon sa pinaka-source mo. Ngayon, sino yung pinaka-source mo? Yung tatay mo. Sino yung tatay mo in spiritual? Si Lord. Amen po ba? Kayong mga kabataan, nandito kayo ngayon. Bukas, papasok kayo sa school. No? Confident kayo na tomorrow makakapasok kayo. Siguradong bukas may baon kayo. May kumpiyansa kayo. Bakit? Kasi alam nyo, nabibigyan kayo ng tatay nyo. Nakuha ba natin? Pag uwi nyo mamaya, sisiguraduhin nyo na meron kayong kakainin. Why? Because ang mga magulang ninyo, ang nagsasupply sa lahat ng need ninyo. Nakukuha ba ninyo? Same sa Lord. Ganon din si Lord. Amen. Amen. Nakukuha ba natin? Okay, identity, letter S, salvation. Okay. Dito po tayo medyo mag-aano. Ang sabi dito, sabi ko kanina, nagkaroon po ng salvation. Sino po dito yung nagkaroon ng salvation nung tinanggap niya ang Panginoon? The gift of salvation.
Nung tinanggap po natin yung kaligtasan, para tayong pinalaya. Tama po ba? Nung tinanggap natin si Lord as Lord and Savior ng buhay natin, sabi dito, parang nagkaroon, nabunot tayo doon sa, sabi ng Bible, doon sa pagkakasumpa. Amen. Now, ang sabi po dito, sa salvation po, meron pong four stages of salvation. At ito po ang na-experience po natin. Amen. 4 stages of salvation. Number 1, regeneration. Amen. Regeneration, it means pagbabagong buhay. Is the second birth when believers believe in Jesus Christ for their salvation. 2 Corinthians 5:17. Pag sinabing regeneration, regenerate, di ba? Ito, pumapasok ditong rejuvenate, di ba? Di ba pag gumamit kang rejuvenate, yung ano mo, ang tawag doon, makaramdam ko. Sino po yung preacher? Ako po yung preacher, no? Saan po yung preacher? Nasa taas, no? Explain ko lang po, Okay. Ayun, wala ko yun. Regeneration. Sino po yung gumagamit nito ng rejuvenate? Rejuvenating, yung mga pang-ano ng mukha. Di ba, pag ginamit mo yan, di ba, ang gagawin yon, yung dead skin, yung labas ng skin mo, yung dumi nilalabas niya, babakbakani yan. Para lumabas yung pangalawa, yung glow ng yung glow ng mukha mo. Ibig sabihin, pag natanggal, nabakbak na yung buo yung mukha mo, di ba lumalabas yung bago? At yung bago na yon, napaka-smooth, soft, lumalabas yung redness, gumaganda. Tama ba? Nakuha niyo ba? So, sa regeneration, ganin din po. Amen. Sa 4 stages ng salvation na tinanggap natin, na-regenerate our spirit nang tinanggap natin si Lord sa mga buhay natin. Yun ang sinasabi ng 2 Corinthians 5:17. If any man is in Christ, is a new creation. O sabi dito, the old has gone. Yung ginamit mo, nag-rejuvenate ka. Detang pali, detang libag, darel lupa mo, itang lupa mo. Yung dumi ng mukha mo lumabas, umalis. Yung bago ang, nakuha nyo? Yung bago, yung lalabas uli. Amen. So, ganun din sa Panginoon. Nung tinanggap natin si Lord sa buhay na yung dating ikaw, yung dati mong pagkatao, wala na yun. Itang dating maputukutsin na, itang dating oras na, tsupakin. Tapos, alam niyo ba? Ito yung mundong ginagalawan natin. Sabi nila, lalo na sa mga kabataan, kapag daw hindi ka naggaganyan at hindi ka tumotoma, hindi ka in. Ngayon, Amen. Sabihin mo ngayon sa kata, buti na lang nakakilala ako sa Panginoon. Amen. Kaya mga kabataan na nandito ngayon, malaki yung role na ginagampanan nyo sa labas. Amen. Amen ba? Nakukuha ba natin? Na-regenerate ba yung buhay natin? Na-regenerate. Pangalawa, nagkaroon ng justification. Justification, it means katuwiran. The act by which God moves a willing person from the state of sin to state of grace. Wow! Na-justified. Amen? Amen? Na-justified yung kasalanan natin because of the grace of God. Amen po ba? The state of sin, the two state of grace. Amen. Ang sabi ng Bible sa Romans, sabi doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans chapter 3:22-23. Sabi doon, walang matuwid kaisang, sabi ng Bible. Subalit, nagkaroon ng katuwiran, ang ating buhay, nagkaroon ng justification nung tinanggap natin ng Diyos, ang ating Panginoon sa mga buhay natin. Ang sabi doon, ang lahat ay napawalang sala sa pamamagitan ni Hesus Kristo ng kanyang kagandaang loob. It means kagandaang loob, it means the grace of God. Amen po ba? Sino dito yung napawalang sala, na-receive yung justification? You are justified by God, by the Lord Jesus Christ Himself. Amen. Romans chapter 3:24-26 yan, kapatid. Yun yung binasa ko kanina. Amen. Hallelujah.
Regeneration, justification. Number 3, sanctification. Sanctification, it means ginawa kang banal ng Diyos. Naging matuwid, ngayon naman ikaw ay banal sa kanyang harapan. Is a lifelong process, is a moment-by-moment process that does not end until we leave this earth. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. No? Lahat tayo at papag tayo ay na-end na yung buhay natin. Haharap tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Ang sabi ng Bible, no, hindi natatapos dito ang pagiging banal natin, even sa katapusan ng buhay natin dito. Amen po ba? Amen po ba? Amen? Sabi dito, it's a lifelong process. Amen. Moment by moment ng buhay natin. Binabanal tayo ng Panginoon. Kaya, ang sabi ng Bible, di ba, kawangis natin si Lord. Kung si Lord, siya ay righteous, siya ay holy, ganun din tayo. Yun yung expectation din ni Lord sa atin. Bakit? Anak ka niya eh. For example, itatang mo, di ba, metong niya ka rin kinikilalang napakabuti, napakabait na patao. Tapos magiging opposite yung anak. Sasabihin siguro na, kanina yung bigmaning anak mo. Di ba? Nakukuha nyo ba? Example, kunwari, yung magulang ninyo, metong lang kilala Kimbarium, na mag-anak ka, sobrang, yung boy, sobrang napaka down to earth, ay napakabuti ng mag-asawa na yan. Tapos lalabas, yung anak nila, opposite, doon sa magulang nila. There's something. Siguro sasabihin, kanina yung migmana yan. Pero, di ba, kung yung mga magulang, na mabait, ganito, yung mga anak, ganun din katulad ng magulang. Migmana ka rin parents na yan. Amen? Ganun din kay Lord. Amen. Kung si Lord righteous, kung si Lord, amen, ay banal, kung si Lord, no, ay hindi nagkasala, yun din yung gusto ni Lord sa bawat isa sa atin. Nakukuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? Why? Sabi ng Bible kanina, we are the representative of Christ, the ambassador of Christ here. Kahihiyan sa Diyos kapag hindi nakita yung buhay ni Christ sa mga buhay natin. Amen ba? Amen. Yung mga kaklase mo, born again ka. Yeah? Amen. Huwag mong hikahiya. Sabihin mo, huwag mong ikahiya. Sabi ni Lord, sabi niyo, kung sino man ang magkakaila sa akin, ay aking ding ikakaila, sabi ni Lord. Kaya kung ako sa inyo, huwag niyong ikakaila si Lord. Amen. Amen. Number 4, glorification. Regeneration, justification, sanctification, next, glorification. Glorification, it means pagluwalhati. It's the final stage of every believers. It refers to nature of believers after death and judgment. The final step in the application of redemption. Makikita natin yan in 2 Thessalonians chapter 1:19, 9-10. Amen. Ang sabi po dito, ang glorification po, after doon magkakaroon tayo, after po, no, mawala tayo dito, ang sabi ng Bible, magkakaroon po tayo ng glorified bodies. Yung glorified bodies na yon, kapag nasama ka sa rapture, lulusot ka kaya, no? Glorified body nga eh. Amen. Kailan mo mararanasan yon? Kapag po tayo ay umuwi na sa presence ng Lord. Yun yung sinasabay, magkakaroon ng glorified bodies. Aliwa mo po yung anong pangalan nun? Yung Amen. Ayun ang pangako ng Panginoon sa atin. Marireceive natin yung glorification, no, after, no, tayo po ay kasama doon sa rapture, no? Kung nasa sayo yan, no? Ako, isa sa mga prayer ko, katulad ni Enoch, hindi siya namatay, di ba? Kinuha lang siya, no? Hindi siya namatay, hindi niya naranasan ang mamatay. Amen. Sino kaya gusto nung katulad ni Enoch? Amen. Andyan po ba kayo? Malapit na akong matapos. Okay. Letter T, task.
Sabi natin the word task. John chapter 7 verse 4. I glorified you on earth by completing the task you gave me to do. Amen. Ang sabi ng book of John, nag-glorify daw si Lord sa mga buhay natin habang tayo ay nandito sa pamamagitan ng mga bagay na pinapagawa ni Lord sa atin. Ito ba ay na-complete ba? Mission complete ka ba doon sa pinapagawa ni Lord? Ano ba yung gustong ipagawa ni Lord sa iyo? Tumugon ba tayo? Nagawa ba natin yan ng mabuti? Amen. Ang sabi dito, nag-glorified pala si Lord sa mga buhay. Kapag pala, for example, no, meron kang mga ministry, ano man yung ministry mo ngayon, saan ka mang nakapasok, ang sabi dito, kapag pala binigay mo yung pinakamainam at inusayan mo pala, kapatid. Hindi yung mga tao, no, yung pastor mo, yung mga leader mo, no, ang sabi doon, ang nabibigyan mo, no, ng tuwa, kundi sabi dito, nag-glorified pala si Lord. Ngayon, pag si Lord nag-glorified sa buhay mo, at natuwa siya because you know how to, anong tawag doon, na tumugon doon sa panawagan niya, kapatid. Doon napapatayo si Lord eh. Sabi ng book of Isaiah, alam nyo ba kung kailan napapatayo si Lord sa kanyang luklukan? Kapag meron tayong naidadalang kaluluwa sa kanya. Itang habang ilon, makalukluyak yung trono na. Lakos yung luklukan niya. Nakaupo si Lord sa kanyang trono. Kunwari, mag-gitara ko niya. Nakaupo si Lord sa kanyang trono, no? At habang ikaw ay pinagmamasdan, tapos nakita niya, no? Si J.Ann, may daladalang kaluluwa. Hallelujah, napapatayo si Lord. Ay, di J.Ann, ito ya. Wow. Amen? Nahuho ba natin? Parang adidinan ng napapasindak si Lord kapag kaluluwa ang naidadala natin sa Panginoon. Kaya nga, yung tawag sa atin, commissioning. Sa Matthew chapter 28, 18 to 20, lahat ng believers ay inatasan for commissioning. Commissioning, it means pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kapag ikaw ay nagbahagi ng salita ng Diyos, of course, kaluluwa yan. Sabihin mo yan, kaluluwa yan. Amen? Habang si Lord ay nakaupo sa kanyang trono. Hallelujah! Ang dami sa IPGF. Thank you, Lord. Nakukuha ba natin? Napapatayo si Lord eh. Amen? Kapag meron tayong naidadalang kaluluwa at nababahagi natin sila ng salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? At kapag yung task, yung utos, yung pinapagawa ng Panginoon, no? Ito yung pinapagawa niya, alam mo yon, mas inayos mo pa, nilampasan mo pa yung expectation ng Diyos. Hallelujah! Amen? Sa mga nanay sa bahay, Jersey, manus nakapanak pinggan. Yes, ma. Yes, ma. Agad sinunod, yes, ma. Diba? Sabi ng Madam Josa, wasa na la rin pinggan. Giyawa na, lilinis na yung buong balik. Ika ba namang ima? Ikaw na nanay. Di ka matutuwa. Amen? Nung imbakal na siguro yan, 500 a day, o siguro nilinis na yung buong balik. O siguro i-doble ka yung bakal na. Nakukuha ba niya ganyan si Lord? Amen? Nakukuha ba natin? Amen? Anumang mga ministry pinahawak ng Panginoon, gawin natin yung pinaka-the best. Nung walking dance, mag-training ko, dingbitis mo siyempre, kaya nga trainees, nagtitrain ka, ibig sabihin, nagpa-practice ka pa. Amen? Unang training mo, parang dalawa yung kaliwa mo, okay lang yan. Amen? Dalawa yung kaliwa mo, ibig sabihin, no, yung step, okay lang yan. Pero, kapag yan ay ginagawa mo araw-araw, kung ano yung sinasabi, kung ano yung sinasabi ng leader mo, ginagawa mo yan, sinasana, hallelujah. Danong sinabi ng Lisa Maku sa pagbabali. Nakuha ba natin? Nakuha ba natin? Nakaduwi yung Liza niya. It's a part.
Amen. Gawin natin yung pinakamainam. Nakikita ko nga dito mga dancer natin. No, yung potang bala mo kay laratang lulundag la. Yun ang nakikita ko na. I-JC pa kasi makalundag-lundag ken Na? I-JC kasi bala papilya po lulundag yan Na? So yun yung nakikita ko sa worship next year. Sabi natin next year. Amen? Amen. Nakukuha po ba natin? Amen. Yung task na pinapagawa ng Panginoon, sabihin natin, gawin natin ng mas mainam at mas mabuti. Now, letter M, mantle. Okay, mantle in the Old Testament is a robe. Ang mantle is a robe. Sino po ba yung nagsusuot nito? The prophets. The prophets known for wearing mantis as a sign of their calling from God. 1 King chapter 19 verse 13. Makikita natin yan in the Old Testament. The mantle can be seen as the symbol of the anointing of the Holy Spirit. In our generation ngayon, kapatid, you are the mantle. Amen. Ikaw yung mantle na pinapanahanan ng kapangyarihan, ng anointing ng Panginoon through the fire of the Holy Spirit. Amen? Makikita natin yan in Matthew chapter 3:17. Amen? Ano man yung mantle, ikaw yung mantle, kapatid, sa panahon na to. No? Ang apoy ba ng banal na spirito ay talagang nandyan? No? Nag-uumapoy ba yan? No? Nag-uumapoy ba yan sa mga buhay natin? In our prayer, in our devotion, in our relationship with the Lord. Amen. Keep that mantle every day. Amen. Sabihan, keep that mantle, no? I-keep natin yan, yung mantle na yan sa mga buhay natin every day. Amen po ba? Hindi araw ng linggo, hindi araw ng youth service, hindi araw ng RRF, hindi araw ng meeting. Sabihin natin, the mantle is every day. Amen. You are fire. Amen. Ikaw ay nag-uumapoy ng banal na spirito. Amen. Amen. Puspos ng banal na spirito. The anointing of God comes. Amen. Nagpo-flow siya, nag-out siya through your life. Amen ba? Amen ba? Nakukuha ba natin, church? Hallelujah. Mantle, task, mantle, letter A, allow. Amen. Allow it means nagpapahintulot. 1 John chapter 1:19. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Naniniwala naman ako, nung tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, ay binigyan mo siya ng pahintulot. Inalaw mo siya, kapatid, na magmaniobra sa buhay mo. Amen. Why? Sabi ng Bible, sabi ng binasa natin, kinonfess natin lahat. Sabi natin lahat. Ang ating mga kasalanan. Amen. Hindi na kailangan pumunta ka sa isang tao to confess your sin. Yun ang maganda ngayon, di ba? Ngayon, kapag nagkamali ka, nagkasala, you are direct. Direkta ka sa Panginoon. Direkta ka sa Diyos. Hindi na kailangan sabihin sa isang tao. Amen. Amen ba? Yan ay karanasan natin yan. Praise God. Ngayon, you are directly confess to the Father. At sasabihin ng Panginoon sa iyo, no? Sinasabi mo, Lord, ito po yung kino-confess ko po yung mga kasalanan. And right time, right away, you will experience the love of the Father. You will experience the fire of the Holy Spirit. Amen. Hindi bukas. Ngayon mismo may experience mo. Amen. Confession. After you confess, after you repent, and then you will experience the power. You will experience, amen, the healing, the miracles of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Nandun mo yung presence ng Lord, no? Grabe po kasi. Tingnan mo yung now, hindi, kapatid. Directly. You can call God anytime, everywhere, anywhere. Amen.
You can worship the Father. You can worship the Lord. Hanggang nang gagawan mo, pwede kang magtang sa rabababa, kanda rabashika rabababa. Hallelujah. Thank you, Lord. Why? Because inalaw natin, binigyan natin ng kapahintulutan si Lord na magmaniobra sa mga buhay natin. Hallelujah. James chapter 4:7. Submit yourself to God. Resist the devil and he will flee from you. After you confess your sin to the Lord at sinabit mo yung sarili mo sa Panginoon, ang sabi dito, no, niresist mo ang diablo at lalayasan ka niya. Amen. Lalayasan ka niya. Amen. Why? Because the authority and dominion binigay niya kanino? Sa'yo. Sabihin natin, sa atin. Amen. Sino yung mag-o-overrule? Sino yung mag-reign ngayon? The Spirit of God, si Lord. Hindi si Satan. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Inalaw mo, binigyan mo ng kapahintulutan si Lord, hindi si Satanas. Ilang taon ng buhay natin, nakagapos tayo sa buhay ni Satanas. Ilang taon, nakilala ko si Lord at the age of 15 years old, 15 years of my life. Amen. Si Satanas ang nagdudwell sa buhay ko. 15 years in my life. Amen. After that 15 years, tinanggap ko si Lord as Lord, no, and Savior of my life. February 24, 2 a.m. in the morning, 1990, my spiritual birth. My birthday is June 24, 1973. My spiritual birth is February 24, 2 a.m. in the morning, 1990. Amen. Yun yung muling pagkasilang ko in spiritual, my spiritual birth. Ngayon ang tanong, alam nyo ba kung ano yung spiritual birth nyo? Parang ako lang. Alam ko po, yung mga old na, like yan, mga senior, no? Mga unang mga ano, talagang parang, I know. Why? Because I love the Lord. So meaning, naka-encounter ako, naka-experience ako sa Panginoon. So kailangan hindi ko makakalimutan yung spiritual birth ko. Amen. Pag tinanong ka, kailan ka nakakilala sa Panginoon? Amen. Nakuha ba natin? Now, pupunta tayo sa letter S, last, supernatural. Supernatural. The word supernatural means beyond and above the natural. Pag pinag-uusapan ang supernatural, labas ang tao dito. Kuha natin. Ayan. Labas ang usaping pagdating sa tao. Pag narinig yung supernatural, ang pinag-uusapan dito ay ang Diyos. Amen. In creation, hindi natural, no? Ang lahat ng nakikita natin in creation, hindi natural ang pagkalikha doon. Supernatural. Even you, sa pagkakalikha sa iyo ng Diyos, you are supernatural. Amen. This is where God operates in a supernatural way. Sabi dito, beyond or above. Amen. God wants His children to live and operate from this realm between man and God. Amen. Kailangan makita natin yung sinasabi ni
No, kailangan nakikita natin yung supernatural moves, the moves ng Diyos sa mga buhay natin. Kasi araw-araw mga natural yung nakikita natin. Ang tanong, nakita mo ba yung supernatural na the moves ng Lord araw-araw sa mga buhay natin? Amen. In John chapter 3, 16, 17, ESV. For God so loved the world that He gave His only Son, that whatever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Amen po ba? Ito yung ginawa ng Diyos. Kaya hanggang ngayon nararanasan natin yung supernatural power of God sa mga buhay natin. Amen po ma'am. Because ang sabi dito, dapat ang tao ang makokondenahan, dapat ang tao, ang sabi doon, ang siyang parurusahan. Pero siya ay nagkatawang tao, siya ay nagpunta rito, ang sabi ng Bible, upang ang lahat na tatanggap sa Kanya ay magkakaroon, makakaranas ng totoong kaligtasan. Amen po ba? Yun yung pamamaraan, kapatid. Yun yung reason why we celebrate Christmas. Amen. Because Christmas is everyday sa kanyang mga anak. Amen. Christmas is all about Jesus. Jesus na nagbigay ng buhay sa lahat. Sa buhay ng bawat isa sa atin. Bakit ngayon na-enjoy natin yung buhay? Bakit ngayon nabubuhay tayo ng may kalayaan? Na dati-dati tayo po ay nasa pagkakasangla, punong-puno ng bondage yung buhay natin. Now, when God is King, when the Lord Jesus came here, binigyan tayo ng liwanag, kalayaan, at ngayon na-enjoy natin yung buhay na ganap at buhay na kasiyasiya because of that light, no? Na nagbigay buhay para sa atin. Nagliwanag ang buhay sa pamamagitan niya. Yung buhay natin dati ay balot ng kadiliman, balot ng tanikala yung buhay natin because of the sin na meron tayo. But ang lahat ng kasalanan na yon, no, kumbaga tinanggal ang susi upang mawala yung tanikala na yon nung tinanggap natin ang Panginoon. Kinalag niya yung susi na yon, kinalag niya yung kandado na yon because Jesus is the key. Amen. Kaya ngayon, pinalaya tayo. Lahat ng mga malaya dito magsabi ng amen. Pinalaya tayo ng Panginoon. We receive the freedom. Amen. From the bondage of sin, from the bondage of sickness and disease. Amen. Amen. From the bondage of poverty. Sino ngayon dito ang naniniwalang siya ay mayaman na? Amen. Sino dito yung naniniwala na siya ay pinagaling na? Amen. Huwag nating hayaan na minsan pa, no, ipako o itali tayo muli ng kaaway. Sabihin natin, never again. Amen. Hindi na mauulit yan. Huwag mong paaagaw muli o huwag mo uling ang tawag doon, papahintulutan o itatali ka muli ng kaaway because of that person sa paligid mo. Ang paniwalaan mo, kapatid, kung ano yung sinasabi ng Biblia at kung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang paniwalaan natin. Amen. Sige, lahat tayo ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Rabashanda, rabashika, rabababa. Shakata, rabakanda, rabashika, rabashika, rabababa. Shorobokondo, rabashika, rabababa. Yarabashika, rabababa. Kanda, rabashika, rabababa. Yara baba 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 kanda raba shika raba baba ora raba kanda raba shika raba shete rebe shika raba shodo robo kondo robo shika raba kanda rayande rebe shika yara bebe shika raba baba baba yoro bobo shika raba shanda raba shika raba baba ora kata raba shika raba shika raba Yakarabakanda rabashikara. Yerebeshikara babakanda rabashikara. Huyodoro bobo 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 kanda rabashikara.
Jesus. Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, for your life, O God, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Lord. Ang bunga ng Kapaskuhan, Panginoon, ay dahil sa aming Panginoong Jesus. We celebrate the Christmas na nasa puso ng bawat isa sa amin because we accept you as Lord and Savior ng buhay namin. Kami naniwala, kami nanampalataya, Panginoon, sa iyong pagkamatay at muling nabuhay doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, ginawa mong lahat, inako mo ang lahat para sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, walang dahilan, Lord, why we celebrate, O God, Christmas in our hearts every day. Because ikaw ay buhay, Panginoon, araw-araw sa mga buhay natin. We experience your goodness. We experience your faithfulness. We experience your love. We experience, Lord God, miracles, favor, O God, in our life, O God, because of you, O God. Lord, sa oras na to, Panginoon, kami nagpapasalamat, Lord God. Salamat, O Diyos, sa pagkakalikha mo sa bawat isa sa amin. At Lord, katunayan, Panginoon, sinabi mo sa iyong mga salita, kami, Panginoon, Lord, ay special sa iyong harapan. Kaya naman, Lord, in return, Panginoon, sa ginawa mo para sa amin, Lord, nagiging, Lord, special ka din sa amin, Lord God. Mas lalo kang nagiging special sa amin because, Lord God, bago pa namin na-receive ang salvation, Panginoon, Lord, ang bunga nito, Panginoon, ay punong-puno ng pagpapakasakit, Panginoon, ang ginawa mo para sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga latay at sugat. Salamat, Panginoon, Lord, sa iyong pagkasilang doon sa sabi-saban, Panginoon. To experience the salvation, to experience the happiness, to experience the joy, the love, O God, na nararanasan namin ngayon, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. At sa oras na to, Ama, Lord, patuloy namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng aming mga buhay. Lord, mula, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa aming sa aming pagpasok sa eskwelahan, mga businesses ng iyong mga anak, Lord, sa oras na to, Lord, patuloy namin ipinagkakatiwala, i-enjoy, Panginoon, ang lahat ng pagpapala, ang lahat ng meron kami, Panginoon, nakasama ka, Panginoon, Lord, sa aming mga buhay, Ama. Maraming salamat, Ama, at patuloy, Lord, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat, Panginoon, ng iyong mga anak, Lord. Lord, dinideklara ko, Panginoon, Lord, kagalingan, Panginoon, Lord, sa oras to, sa lahat, Panginoon, Lord, ng mga karamdaman, Lord, mula lagnat, sipo, Lord, in the name of Jesus, Lord. Patuloy ko, Lord, dinideklarahan Isaiah chapter 53, verse 5, by the stripe of Jesus, Lord God, they are complete in Christ. They are complete healed, O God, by the blood of Jesus, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na to, Lord, at sa aming pagsamantalang pag-iwahiwalay, Lord. Patuloy, Lord, dinideklara ko, tuloy-tuloy ang pagpapala, tuloy-tuloy, Lord, ang himala, tuloy-tuloy, Panginoon, Lord, mag-o-overrule kami, mag-reign kami, Panginoon, in this life, O God, because, Panginoon, kami, Panginoon, ay representante mo, Panginoon, upang maipalaganap ang iyong kalooban, Lord, ang iyong kaharian dito sa lupa para nasa langit. Maraming salamat, Ama. We give you all the glory, all the honor and praises in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah.